Ayan. Malapit na tayo dito. Nako. Nako. Si boss mo, Ermi, andyan? Ay, siya. Boss! Oy! Good morning! Ayan yung boss ko. Mag-update tayo ng kanyang lakatan. Grabe, good morning sa mga aso. Daming aso. Grabe, good morning kaninyo dyan. Morning mga ka-agri, ngayong araw po ay susurpresahin na naman natin si Sir Hermie Cabaltin. Update lang po sa kanyang nakatan area. Bisitahin natin siya ngayong umaga, hindi niya alam pupunta tayo ulit dyan. Sige. Dahan-dahan tayo, baka may aso. Sandali. Nako. Ito mahirap yung daan. Yan po. Dito po kasi sa left ko ay taniman ng palay. Ang ganda ng palay nila, oh. Grabe, oh. Yan po. Madadaanan ko kasi ito papunta ng farm ko. Kaya gandang kunan lagi ng ano dito, ng footage. Especially yung kanyang nakatan area po. Ayan. Malapit na tayo dito. Nako. Nako. Si boss mo, Ermi, andyan? Ay, siya. Boss! Oy! Good morning! Ayan yung boss ko. Mag-update tayo ng kanyang lakatan. Grabe, good morning sa mga aso. Daming aso. Grabe, good morning kaninyo dyan. Ayan mga ka-agri, nandito na po tayo. 6 months na po ito, magsi 6 months na. Malapit na ito magkakabunga. Kaya nga makikita natin dito, grabe ang lago. Talaga ang ganda ng ito na po update ng sagingan ni Sir Hermie Cabaltin. Nandito pa rin yan po sa Buga, Leon, Iloilo. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, ano na kasi yung sikat ng araw, medyo mataas na. Kung mapapansin po ninyo, ayan po, mataas na ito. Nako, grabe. Kasi dito kahit sa pilapil niya, naka-integrate po ito sa Cadyos or Black Pigeon Pea. Hindi pa nagbubunga, hindi pa nagkakaroon ng bulaklak yung kanyang Pigeon Pea na Cadyos tawag dito sa amin. Yan po. Maganda pa rin ang kanyang sagingan. Grabe. May trabaho kasi siya, nakausap ko kasi nagmamadali po sila pupunta ng kanilang trabaho. Construction worker din siya eh. Kaya kasama ng kanyang anak, nagmamadali silang umalis. Baka mahuli na sila sa time nila. Papagalitan sila ng kanilang boss. Ayan po. Hindi naman po talaga lahat-lahat malaki or matataas na kasi po may area po dito po mga maliliit po ito ay replant po ito. Dati po itong naka-integrate kasi sa sa papaya, kaya hindi na nila kinuha yung papaya dito. Kasi pag nagkabunga pa talagang pwede pang mapakinabangan. Pero itong kanilang Cadyos, ito po yung dahon niya, malapit na itong mamumulaklak. Yan po, malapit na ito. Dito po yung area niya, ang ganda na, ang taas na ng puno talaga. Ang laki na ng puno. Medyo kulang lang sa dilifing. Dahil po gipit sa oras. Ito po yung magiging itsura na. Kaya po nito, ang ganda pa rin. Ang magiging itsura po ng mga saging natin pag umabot na po ng 6 months. More or less po 2 months from now, pwede na itong magkakabunga talaga. Ang taas na kasi. At saka medyo may nakikita na ako dito parang malapit na talaga magkakabunga. Kaya po nito. Ayan po, ipo-focus ko lang po ito konti. Ayan po. Makikita po ninyo pag gumaganyan na yung dulo niya, parang flag lip na yata yung nakalabas sa itaas eh. Pag flag lip na po yan, malangmang po susunod na talaga yung bunga nito. Pag ganyan na po yung nagiging nagiging itsura niya. Ayan po, ayan po. Ayan, malapit na talagang lumabas yung puso niyan. Ayan. Kaya sabi ko, di ba 6 months pa lang to? Oo nga 6 months pa lang eh.
6 months pa lang pero bigla ang lumaki. Kasi dito pong area na ito ay talagang ano ito sandy loam po itong area na itong lupa na ito. Yan po, sandy loam po dito. Kaya mabilis po tumangkad at tumaas at lumaki yung mga puno sa area na ito. Unlike po kanina dito, kanina doon sa starting natin, hindi pa masyadong mataas ang kanyang puno. Kaya mga ka-agri dito, grabe ang taas talaga ng puno niya yun. Grabe talaga, bilis tumaas. Ito kasi yung lupa na talagang ideal sa mga lakatan, yung sandy loam. Kasi makapag ano talaga yung mga roots nila, makapag pasok sa malalim talaga na part ng lupa. At saka mabilis po talaga umakyat yung kahoy or tumaas yung kahoy, yung puno. Kaya ganito, grabe oh. Ang tatangkad na oh. Ang tatangkad na talaga, ang ganda talaga ng dahon. Kaya ito po yung dating pinakita ko sa inyo, update lang po ito. Ito po yung 6 months niya. At dito naman po sa kabila banda ko, sa right area ko po. Kulang lang sa deleting to Ito po, ito yung mga papasok pa lang ng 4 months. Kasi yung nahuling naitanim po ito. Yan po. Sumusunod na rin ito. Kahit 4 months pa lang yung ano niya, yung edad niya. Sumusunod itong area na ito. Sige, balik kayo sa area kanina, yung pinasukan natin. Yan po. Grabe, sa ganitong edad pa lang niya, pag talagang alaga yung saging po, talagang ano na talaga, makikita mo talaga may potential talaga nito na magkakabunga ng maganda. Dahil po kitang-kita natin ang ganda ng akyat niya Kahit kaya itong isa nakikita ako, lalabas na talaga yung bunga nito Flag leaf na kasi. Yan po, flag leaf na, bunga na talaga hindi lang flag leaf, bunga na talaga 6 months pa lang. Yan po, lumabas na in 6 months. Yung karamihan po kasi niyan in ano lang within 7 to 8 months pa yan lalabas. Pero ito 6 months pa lang lumabas na. Dahil biglaan pong lumaki yung puno, biglang tumaas yung puno. At saka kasi po yung lupa ay sandy loam. Yun talaga gusto niya, maluwag palagi yung lupa sa ilalim. Na yung bang kahit malakas yung ulan, maluwag pa rin yung lupa sa ilalim. Ito talaga yung ideal sa mga taniman ng saging, kahit anong variety po. Yung buhaghag lagi yung lupa sa ilalim dahil yung lupa po kasing tinatanan na ito ay malapit po kasi sa riverbank. Kaya dati siguro ay dahil nagumapaw yung baha, kaya yung mga sandy area ng lupa dito nakapasok. Maybe nung unang panahon pa. Kaya ang bilis tumangkad ng saging Ang bilis lumaki ang puno. Ito nga masyadong masikip na yung tanim nito Itong area nga ito, wala nang 2 by 2 meters. Ang sikip po 1 meter by 1/2 na lang yata ito Gaya nito. Parang 1 meter by 1/2 na lang. Pero makikita po natin talagang maganda yung akyat ng kanyang puno. Mamaya din sa may dati niyang tinaniman, makakapag-focus tayo diyan ng mga bunga niya sa unti sa kaliwa natin kasi meron siyang old na mga puno diyan na kailangan lang talaga ng mga replant. Ito po, kulang na talaga sa sa deleafing. Ayan po mga ka-agri, pag may basic knowledge po talaga tayo sa banana plantation po, banana production po, maganda talaga ang dating, makakapagpera talaga. Ito po, ayan, kahit dito malapit sa sa bahay niya, ganda ng puno ng saging niyan, malaki. Kaya masasabi natin, pagdating ng araw po ito, malaking pera na naman ito para sa kanya. Dahil po mayroon siyang expansion. Ako, wala na kasi akong expansion ngayon, wala na akong mapag-rent na lupa. Kaya, ayan, enjoy na lang tayo dito sa nila, sa tawag doon, sa farm visit sa kanila, sa farm tour nila. Tinutur ko lang po kayo, ito yung dati na tinanim niya. More or less po ay nasa nasa 400 to 500 kapuno lang itong bagong expansion niya mga ka-agri. Ayan po. Sige, kukuha lang tayo ng kunting footage dun sa luma niya sa kabila. Sige po. Ito po, ayan po. Bunga po ito ng area niya dito sa lumang taniman niya.
4 years na yan dito. Sabi niya uubusin niya sana ang replant niyan dito, pero inaabangan niya yung kanyang anak para na magawa nila ng ano talaga ng sabayan dito. Pero kahit ito ano na, malaki pa rin yung bunga, umabot pa rin siya ng 8 hands yata eh. 8 itong hands niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siyam nga eh. Parang mula doon sa itaas, siyam yung hands niya. Maliban na rin sa pinakamataas eh, ano lang eh, 5 fingers lang. Ayan, pwede natin sabihing 8 hands pa rin kahit na 4 years na yan dito, dahil po sa potential ng kanyang lupa. Pero in fact kulang po ito sa ano eh, sa management na, kasi ba naman itong ano niya, old leaves niya, hindi na niya nakuha dahil sa time nila. Ito nga hindi niya nabaging. Sabi niya kanina mamayang hapon pa ito mababaging. Sabi niya okay pa naman, kasi pag hindi nabaging masisira na yan, kasi kulang na po talaga sa time. Gaya po dito sa kabila, nabaging niya na ano naman yung plastic niya, nabutas naman. Ito po, okay po ito, iba po kung kailan ito. Ito medyo malalaki na eh, oh. Mga 1 week from now, pwede na itong ma-harvest itong isa ito. Dito po yan sa luma niya, sa lumang area niya. Kulang na talaga ng management sa doon, sa cleaning at deleting. Yan po, pero sabi niya, maybe next week ay talagang mag-ano na sila, mag-concentrate sila dito sa lumang area niya para naman mabigyan talaga ng tamang alaga. Sayang kasi space lang naman ang kailangan eh. Ayan po, doon sa kabila po, may papakita pa ko sa inyo, hindi niya po na baging. Ang laki pa rin ng bunga. Ayan po, lapitan po natin. Ayan, hindi na baging. Ito nga yung puso kanina. Just like this po. Ayan po. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pa rin eh. 4 years na eh. Ayan oh. Kulang nga sa alaga. Hindi nakuha yung mga tinamaan ng sigatoka. Pero ang laki pa rin ng bunga. Primary klase pa rin ito pagkatapos ng 2 months and a half. Kaya encouragement po talaga sa amin dito sa lahat na nagtatanim ng saging na lakatan. Pag may basic technology po tayo sa lakatan, may pera po talaga sa agrikultura. Kaya maraming salamat po kasi sana po ay nakapagbigay tayo ng kunting aliw sa inyo. Update lang po ito sa farm ni Sir Hermie Cabalfin, mula sa kanyang bagong tanim at saka dito po sa lumang taniman niya na kulang po sa management. Pero ang dami niya pong binabaging dito. Almost siguro po mga nasa 30 to 50 ka puno dito nakabaging na. Maliban na lang po sa mga ganitong bunga niya po. Kaya maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa. God bless you all. God bless the Philippines. Mabuhay tayong lahat.